First of all, I don't even know why I'm here to begin with. Hindi ko na din alam talaga kung paano umabot sa point na nasali na ako dito. Kasi parang mga high school, above lang naman to na nag-aaway. Tapos, ewan ko ba't siya nagsumbong sa akin, te? Mukha ba akong principal mo? For those na alam na kung ano yung pag-uusapan natin, good for you. Kung hindi, today we're gonna talk about how did I get caught up with this celebrity, quote and quote, kasi ayaw niyo silang tawaging celebrity talaga, 'di ba? Tawag niyo sa kanila starlet, walker, pokpok, mga kayo eh. How did I get caught up on this celebrity feud between S and C? Kasi hindi ko alam kung allowed ba akong mag-name drop. Ayoko din silang bigyan ng alias kasi alam kong halata na at alam nyo kung sino yung pag-uusapan natin tonight. So, tawagin na lang natin silang letter C at letter S. Alam nyo na yun, there's no need for explanation. Quick backstory lang, itong dalawang babaeng to, hindi talaga ako fan nila. Kahit tignan nyo yung TikTok ko, hindi ako naka-follow sa kanila. Instagram ko, kahapon ko lang finollow si C nung minessage ko siya. Hindi ko talaga sila fina-follow at wala akong pakialam sa buhay ng mga babaeng to. Ang alam ko lang, based sa mga casual stuff na nakikita ko sa social media kapag nagsuscroll ako is, alam ko na meron silang silent beef, silent feud, or whatever you wanna call it. Na parang yung isa nagpo-post ng cryptic post, yung isa naman nagre-repost ng kung ano-ano sa TikTok or sa Instagram na para bang nagpaparinigan silang dalawa. Alam nyo kung nanay nyo ko, tas magkapatid kayo, binigyan ko kayo ng kutsilyo, tapos sige magpatayan na lang kayo. Kakainis kayo eh. Klaruhin lang natin yun na wala akong direct involvement sa either one of them. Okay? Ngayon, isang umaga, kahapon, pagkatapos ng meeting ko with my client, patapos pa lang kami nun, nung chinek ko yung cellphone ko, may nag-pop na message dito sa TikTok. Nung binuksan ko, nasa message request ko siya eh. Nasa message request ko siya. Ngayon, nung binuksan ko na, sabi ko, si letter S. Sabi ko, bakit? Bakit kaya siya nag-message? Sabi ko, nahack ba to? Kasi nung tinignan ko yung TikTok na nag-message sa akin, verified talaga. Nung visit ko yung profile, siya nga, kasi TikTok niya talaga yun. Yun yung may maraming followers, yun yung verified, yun yung nakafollow yung mga celebrities doon. So, TikTok niya nga. So, ang una kong reply sa kanya, nung sinabi niyang hi, sabi ko, hi, te, nahack ka ba? Sabi ko talagang ganun, te. Kasi, bakit naman siya magbe-message sa akin ng, parang mga 8:00 yata ng umaga. And sabi niya, hi, no. So, meaning hindi daw siya na-hack. Nung sinabi niya yung hi, no, dinilit niya agad yung message na nagko-confirm na hindi siya na-hack. Okay? Gusto kong parang tignan niyo yung mga details na to, ng mga pinaggagawa niya all throughout this conversation ha. Na, nung sinabi niya na no, hindi siya na-hack, dinilit niya agad yung message na yon. So sabi ko, okay, parang, anong kailangan mo? Hindi ko gets. So sabi niya, tinanong niya ako kung meron ba daw akong Viber. Can you message me on Viber? Sabi niya ganun, parang ganun. Sabi ko, wala akong Viber, pwede bang Telegram? Doon kasi ako nagsisend ng nudes, charot. Hindi, sabi ko, pwede bang Telegram, te? Pero sige, kung Viber talaga, okay, magda-download ako ng Viber. Tapos, sige, may message kita, or message mo ko. So, hiningi niya yung number ko. Binigay ko naman. So, I want you to pay attention to the details of this story. Minessage niya ako sa TikTok. Habang mini-message niya ako sa TikTok, paulit-ulit niyang dinidelete yung mga na-reply niya. Paulit-ulit niyang dinidelete yung mga important details ng message niya to me. Halimbawa, yung sinabi niyang no, hindi siya na hack. Yung sinabi niya, meron siyang information for me. Sabi ko, Intel ba ako, te? Tapos, nung hiningi niya yung number ko, dinidelete niya din. So, binigay ko, I need you to remember this kasi importante itong detail na to. Binigay ko yung number ko sa kanya dun sa TikTok message namin, TikTok thread namin. Gets nyo? Dun ko lang binigay at hindi ko na binigay kahit saan. Okay? Ngayon, nung binigay ko na, ang last message niya sa akin sa TikTok is, I might need you. Yun yung sabi niya. Nung lumipat na kami sa Viber, may message niya na ako sa Viber. Sabi niya, hi,
This is SF. Complete SA. Complete name pa yung binigay niya sa akin. Sabi niya, this is SA. So sabi ko, hello po, ganyan-ganyan. Ano pong atin? Parang ganun. Sabi niya, um, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo itong ganitong information, ganyan-ganyan. Referring to CF. So itong si CF, alam ko kasi na meron na silang feud eh. Alam ko kasi based na sa mga nakikita ko sa social media. So alam ko. Ngayon, nagsisend siya sa akin ng mga chismis. Chismis kasi wala namang proof eh. Nagsend siya sa akin ng mga chismis tungkol kay CF. Sabi ko, una ko talagang isip-isip ko talaga, wala bang kaibigan tong babaeng to? At bakit parang sa akin niya kinikwento yung mga kwento niya na dapat hindi naman niya kinikwento sa akin? Sabi ko, anong i-react ko dito sa mga chismis mo, te? So, wala na akong ibang nasabi ko. Sabi ko, what the hell? Alam mo yung parang ang common nung sinabi ko. Tapos, sabi niya, ano kasi, nakita ko yung video mo about kay Isa Pressman against kay Nadine Lustre or something, na nag 1 million views kasi yun eh. Na parang, wala lang, for fun lang, sabi ko lang, basta nag-comment lang ako dun sa mga nangyayaring issue ngayon. And then, umabot siya ng 1 million views. Sabi ko, nung sinabi niya yun, sabi ko talaga, gets ko na kung bakit siya lumapit sa akin. Gusto niya gawin ko kay CF yung ginawa ko kay Isa. Wala talaga ako ibang nasabi. Sabi ko sa kanya, hindi niyo po ba sinubukang lumapit kay Sian Gasa? Kasi sino ba naman ako, te? Unang-una sa lahat, sino ba naman ako? Yung mga videos ko, hindi naman nag-1 million views yan araw-araw. Hindi naman lahat yan nag-1 million views. Kung ano lang yung gustong pick upin ng tao, yun lang yung nagta-trending. At kung itong sasabihin mo sa akin, pawang chismis lang at wala ka namang pruweba, yung mga tao, particularly yung mga followers ko, hindi naman mga bobo yan. Matatalino yan. At ang reason kung ba't ako fina-follow ng mga followers ko, dahil hindi namin pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Ang pinag-uusapan namin dito sa TikTok ko, buhay ko. Lahat ng mga experiences ko, simula nung bata pa ako hanggang ngayon. At every time na nagsustory time ako dito, ang kinikwento ko sa kanila, palaging may resibo, palaging may screenshot, palaging may pruweba. Hindi ako nagsasabi ng mga kung ano-ano. Okay, upon filming this, like right now, at 8:25 p.m., I just received an email from S's lawyer saying that I cannot post the screenshot. So kung wala man akong ma-post na screenshot today, that's the reason why. But I will still be continuing this statement because I deserve it. This is freedom of speech. And on the first place, siya naman yung unang lumapit sa akin, right? Ngayon, she told me about all the stuff na pinagagagawa daw ni CF at ng mga friends niya. She told me na siya daw yung nag-introduce kay CF sa close friends niya, sa circle niya. And then ngayon, she felt left out. She felt bullied. Kasi ngayon sila na yung close friends niya, yung circle na niya at si CF na yung palaging magkasama siguro for I don't know whatever reason. So sabi ko sa kanya, regarding the cheating issue, parang hindi na ako para pa mag-speak up dyan because in the first place, hindi naman ganyan yung content ko. Next, kung if you feel na nabully ka, pwede ba akong magtanong kung paano, in what way, how, and pwede mo bang ikwento sa akin yung mga ganito, ganyan. So, I started asking questions. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba, hindi ako gumagawa ng content na walang proof. Hindi ako gumagawa ng content na eme-eme lang. At mas lalong hindi ako gagawa ng content ng buhay ng ibang tao. Kasi nga yung content ko dito, buhay ko. Gets nyo ba? So ngayon, eto na. Nung tinanong ko siya ng paulit-ulit, wala siyang ibang sinasabi sa akin kundi, I don't know. I just want it out. Hence the screenshot na pinost ni CF. I will not confirm nor deny that that was me. Honestly, I really felt shady about her because una sa lahat, nung nasa TikTok pa lang kami, palagi niyang dinidelete yung mga messages na sinesend niya sa akin. Nakikita naman eh.
S unsent a message, S deleted a message. Nung pumunta na kami ng Viber, lahat ng message na sinisend niya sa akin, nagdi-disappear in 1 minute. May ganun pala. Hindi naman ako gumagamit ng Viber. At hindi ko alam na kapag nag-screenshot ka pala sa Viber, nanonotify siya na nag-screenshot ka. So, nung nag-try ako mag-screenshot, nakita niya, sabi niya, can you delete the screenshot? So, ang ginawa ko, itong cellphone ko, pinipicturean ko gamit yung laptop ko. Kasi yung isang cellphone ko, lowbat. So, ngayon, kahit nagdi-disappear, meron akong resibo ng mga text or ng mga, yung mga text niya sa Viber. So, ngayon, sabi ko, okay, nagtanong ako, kahit pa parang sa feeling ko nung mga time na yun, parang shady naman ito. Parang hindi naman totoo yung mga pinagsasabi niya. Parang bang gusto niyang gawin is, sige, ilabas mo tong chismis na to, pero wala kang pruweba na sa akin ang galing to. Para pag nagkaturuan, hindi mo ako matuturo kasi wala ka namang pruweba na sa akin ang galing. Parang ganun yung gusto niyang mangyari. So, nung patuloy ako ng tanong, siya naman, send ng mga kung ano-anong picture. Hindi ko naman kilala tong mga taong to. Sabi niya, eto si ano, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi ko po kilala. Sabi niya, mag-research ka, search it. Inutusan pa ako. Naiinis na ako. Sabi ko, ano ba to? Parang gumising ba ako para mautusan lang? So, ngayon, eto na. Sabi ko sa kanya, I don't think that my platform would reach the audience that you want to reach. Or I don't think na yung platform ko maa-achieve yung gusto mong ma-achieve. Hindi niyo po ba na-try mag-reach out sa ibang content creator? Sabi ko. Tapos doon na, sinabi niya na, okay, sige, thank you. Thank you, Kylie, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, take care. Yun lang. And that's it. That's it. That's how the conversation ended. Yun na yun. So, I went on with my day. Natapos na yung meeting ko sa client ko. Nag-breakfast na kami. Hindi mawala sa isip ko yung thought na, shucks, what if, because she did not get to me with her allegedly false information whatsoever, paano pag nag-reach out siya sa ibang content creator na basta may machismis lang? Paano pag nag-reach out siya sa ibang content creator na walang pakialam kung credible ba yung mga pinagsasasabi o hindi? So that's when I decided to message CF. Sabi ko kay CF, girl, message mo ako sa Viber. Kasi baka hindi siya nagre-reply ng mga tao sa Instagram eh. Sabi ko, girl, message mo ako sa Viber. Sisend ko sa'yo yung mga nakuha ko. At least yung mga nakuha kong mga receipts man lang. Regarding sa mga pinagsasabi ni ate mo sa'yo. Ganyan. Ang akin lang, parang gusto ko na malaman niya na ganito yung mga sinasabi sa'yo at ganito yung balak niya sa'yo sana kung nagpauto ako. Ganon. Tinanong ko pa nga siya eh. Sabi ko, CF, gusto mo pa bang makita yung screenshot? Or wag na lang? Sabi niya, okay, send please. So, sinend ko. Alam niyo yung hindi kami, by the way hindi na kami tumawid ng Viber ni CF. Sa Instagram na kami nag-usap talaga. At si CF, kapag kausap mo siya, alam mo yung pag tinanong mo siya ng detalye, sasagutin ka din niya in detail. At wala siyang kahit isang message na inansend. Lahat ng pictures at proof na sinend niya sa akin, lahat yun hindi ko hiningi at the same time, hindi din niya inansend. At hindi din siya disappearing photos. Lahat yon andun pa rin hanggang ngayon. So, do you see the difference ng credibility? Nakikita nyo ba? Kasi wala siyang pakialam eh. May mga sinabi siya sa akin, pwede niyang, pag pinalabas ko, pwede niya ikasira talaga. Pero wala siyang pakialam kasi nga yung tao. Alam ko, I'm a very good judge of character, guys. Promise. Hindi lang sa lalaki. Bobo lang talaga ako sa lalaki. Pero alam ko na nagsasabi siya ng totoo kasi hindi niya dinidelete yung mga pinagsasabi niya. She's owning up to it. She's taking accountability for whatever she said to me on Instagram. Hindi sa Viber, hindi sa mga undeleted na mga pinagsisend sa TikTok. Hindi yung parang nag-send ka sa akin ng ganitong information, i-expect mo na i-expose ko yan na hindi ako magtatanong sa'yo. Siyempre, magtatanong ako saan galing to.
paano mo nalaman 'to, totoo ba 'to, may pruweba ka ba? Siyempre itatanong ko talaga, nung nagtanong ako kay SA parang na-annoy pa siya na puro ako tanong. Natural magtatanong ako kasi number one, hindi naman tayo magkakilala. Nakikita kita sa TV, oo, pero hindi naman tayo magkakilala talaga, te. Gusto ko lang ding klaruhin na again, hindi ako fan ni CF. Hindi talaga ako fan ni CF. But what am I also not a fan of are women who put other women down. Alam mong may issue na yung bakla eh. Alam mong may issue na si ate girl. Magre-reach out ka pa sa mga content creator para gawan siya ng mga kung ano-anong edit, para kung gawan siya ng mga kung ano-anong issue na i-feed mo sa mga small content creator, thinking na they would eat that shit up. I don't know, girl. May mga nababasa pa ako na ito namang si content creator, lumapit nga sa kanya si SA kasi baka gustong magpa-comfort. Sabi ko, ano? Anong magpa-comfort, bakla? Wala ba siyang kaibigan, nanay, manager, asawa? Di ba may asawa yan? Bakit hindi siya dun maghanap ng kakampi? Bakit ako? Sino ba ako? Gets nyo ba yung gusto niyang gawin? Kasi kung hindi nyo nagigets, bobo nyo eh. I also refuse to believe that she was hacked based on her claims. Kasi bobo na lang yung maniniwala na nahack ka. Kasi binigay ko yung number ko sa'yo sa TikTok mo. Okay. Paano, kung nahack ka, paano mo nakuha yung number ko doon? Tapos, after pa nun, nung nalaman ko na, or nalaman na niya na nag-reach out na ako kay CF, she tried calling me. She tried calling me. Narinig ni CF yon kasi sinend ko sa kanya kasi video ko eh. Hindi ko siya sinagot. Sabi ko lang hello, hello, hello. Tapos paulit-ulit niyang ini-introduce yung sarili niya. So, nakot talaga sa video na paulit-ulit niyang sinasabi na siya yon. Hindi ko talaga siya kinausap. Because what for? Para saan pa? Alam ko na yung gusto mong ipagawa sa akin and I will not do that. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yung gusto mong ipagawa sa akin. So I won't buy it. I won't buy it na na-hack yung TikTok mo. Kasi, paano mo makukuha yung number ko doon? Doon ko lang sinin. Unless na-hack din yung Viber mo. Unless sasabihin mo na naman ngayon na nanakaw yung cellphone mo. Ganun ba yun? At saka, kung nanakaw yung cellphone mo, ba't naman ako i-message nung magnanakaw? Ina naman talaga, oo. Ewan ko ha, kasi kung ganun yung narrative mo, hindi ko na din alam. Nakakatawa na lang talaga siya. Natatawa ako kasi hindi na talaga siya nagme-make sense. Nakakatawa na lang siya. Parang nabubobo na ako. Sa mga fans din niya na nagsasabi na, ba't naman siya magre-reach out sa'yo? Exactly. Yun yung tanong ko din. Ba't nga naman ako? Meron namang iba, may Christy Permin, may OG Diaz, may Siyang Gasa. Ba't ako? Sino ba ako? Ito, seryoso na. I am highly offended by what you did, SA. Kasi, parang you underestimated me. Na para bang sa feeling ko, ang inisip mo is si SA ako eh. Kapag nag-reach out ako dyan sa small content creator na yan, kahit anong i-chismis ko dyan, kahit hindi credible yung sources ko, kakainin niya yan. Kasi SA ako eh. At saka small content creator lang naman yan. Is that how you think of us? Is that how you think of content creators ngayon? Ganyan ba yung tingin mo sa amin? Na porket you're a celebrity, we would just take your word for it? Parang feeling ko kasi hindi mo na-anticipate eh, na nagtanong ako, na humingi ako ng pruweba, na humingi ako ng resibo sa mga claims mo. So, nung nagtanong ako, parang na-annoy ka na at sabi mo na lang, okay, thank you. And I guess my final words for you are, I hope you end this nonsense. Not by hiring lawyers, because apparently your lawyer just emailed me, which is actually the reason why I can't post screenshots. Not by being silent
Kasi you don't get to be silent after causing chaos yourself. Ikaw yung nauna eh. Ikaw yung nag-reach out eh. Diba? Di naman kita nilapitan. Di nga kita masyadong kilala. Di nga kita fina-follow. So I hope you end this, not by being silent, not by hiring lawyers, but taking accountability for your actions. Apologize. Own up to it and admit. Because honestly, girl, kung makapag-post lang kami ng mga resibo namin, honestly, there's no way out for you here but that. Apologize and take accountability. That's how a celebrity should be. Yun lang. A quick reminder from a small content creator. Thank you. Me and my truth, we sit in silence. Or not! Sweet mo naman sa akin, te. Grabing sweet na sweet mo sa akin eh. Alam mo yun, maghahanap ka ng magkakalat para sa'yo, ako pa yung napili mo. Tapos nung hindi ko pinatulan yung bullshit mo, magtatawag ka ngayon ng abogado mo? Ano? Te, ano? Sweet mo. Grabe. Sweetin mo yung jowa mo. Charot.